Ano nga ba ang masulit sa dalawa? Itong Euromotor Samurai 155i o itong FKM Pyro 175? Alamin nga natin yan. Watch out for her dark side. Yeah, she got some sharp eyes. See her for the first time. Never let her out my sight. I just wanna stay up. Look at you all made up. Dirty thoughts are seeping to my mind. I can't wait up. Ooh, she looks so good, got me straight in the mood. She read that room, she know just what to do. Moving that body, she dancing and shaking. It's making them crazy, she know how to move. She said she's ready to party. Let's get it started. Tequila straight out the bottle. She looks so good when she's sipping a model. I can't get enough. I need you. I think this is lust, not love. Ito ang presyo ng Euromotor Samurai 155i. Nagkakahalaga ng 88,900. Samantalang si FKM Pyro 175 ay nagkakahalaga ng 89,800. So, 1,000 difference lang sa dalawang to. Alin ang masulit sa inyo? Tatingin nyo. Comment nyo nga sa baba para at least mapag-usapan natin kung alin nga ba ang masulit para sa inyo. Cause everything that we touch gives us a rush. And everything that we taste feels like a drug. Da 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 da. Shots and we turning up, dancing cause the night is young. Too much fun, feel alive in the night. She look good, she look right. We could live, we could die. Here she come. Meron tayong windscreen dito na maliit at pwede nyo palitan yan. Meron tayong magandang logo ng Euromotor dito eh. Gusto ko yung design dito. Naman yung kanyang park light or daytime running light, no? Gusto ko yung design dito. Yung signal light sa taas, LED rin yan. Pala lahat ng ilaw na to, LED. Napansin ko dito, akala ko isang diretso to. Split type siya. And then syempre, napakaganda, brusco nung datingan ng kanyang headlight. Meron siya mga sharp design din dito. Sa front fender, gusto ko yung design dito. Flexible din. Ayan o. Ganda nung kanyang plastic na ginamit. Hindi siya malutong. Yung kanyang telescopic fork. Naka-combi brake tayo rito. Naka-dual path caliper tayo. And then naka single disc brake. Cordial yung kanyang brand para dito sa tires. Ang size ng kanyang tires is 180 by 14. Tubeless na rin to. Then kagandahan, gusto ko yung itsura ng kanyang mugs. View, meron tayo ritong windshield na maliit lang to. Pero tingin ko mas malaki pa nga to dun sa windshield ni Aerox eh. Meron tayo ritong parang carbon fiber finish. Maganda yung plastic na ginamit nila eh. Ayun, hindi siya yung malutong. Maganda. Yung decals, gusto ko yung decals ng isang to eh. Meron siyang touch ng gold, yung headlight na LED, naka-projected bulb. 4 yan boy. Ganda nung ano rito, design no, ang angas. Signal light, LED rin yan, yung park light niya na LED rin. Tapos maangas din yung datingan nito. And yung kanyang fender, bulking tingnan. Gusto ko yung design dito. Telescopic fork, naka single disc brake tayo rito. Combi brake na rin yung isang to. At ito nga pala ay sensor para sa speedometer. Naka dual path caliper tayo rito. Naka mugs, tubeless na rin. Ang size dito is 180 by 14. So yung tires niya is Yuanqing. Meron tayong gully board dito. Hindi siya ganong kalakihan or kaluwagan. Pero kagandahan din dito. Meron tayong mapaglalagyan, 'di ba? Tapos dito nga pala yung ating battery. Yung utility hook. Ito nga pala ay keyless. So, meron tayong side pocket dito. Malalim din naman yung side pocket dito. And then, meron din tayong side pocket dito. Pinupush nga pala to. So, kagandahan din dito, meron tayong USB port. Ayan, ready to go na yan. So, yung kanyang itsura ng ating handlebar.
Naka-upright position tayo rito. Ganda ng dashboard niya, oh. Fully digital. And then meron tong idling stop. Pwede nyong i-off, pwede nyong i-on. Wala siyang hazard, no? Yung itsura, talagang mapapansin nyo na may ibubuga eh. Head turner yung isang to eh. So meron tayong comfort ng paa, pero hindi ganun kalawak yung extension, yung katulad nung sa atin. Ignition, dito rin binubuksan yung tank, no? Pag magpapagas tayo. Yun, napaka-responsive niya. Upuan din, dito rin. Tapat yan dyan. Tapos madali lang din siyang i-open. Sa side is meron tayong compartment. Yun, di ba? Tapos meron tayo rito USB port. Yun o, USB port natin. Ayan. So, kanyang panel gauge na fully digital tayo rito and then touchscreen nga pala isang to. Kanyang upuan, maganda rin yung itsura. Ang macho nung upuan niya oh. Macho tingnan. Sobrang kapal nung kanyang foam. Sobrang lambot. Meron tayo rito ang compartment. At least kahit pa paano maluwag yung compartment niya. Meron siyang helmet hook dito. Then yung ating fuel bar. Ganda ng design din dito. Yung kanyang pillion or yung kanyang foot pegs para sa angkas, maliit lang yung design niya. Then ating radiator and then yung cover, maganda yung style. Meron tayo rito cover para sa talsik ng putik. Meron din tayo ritong tire hugger, flexible din yan. Dito sa likod, naka dual path caliper tayo rito, naka single disc brake tayo rito. Ang size ng gulong dito sa likod is 120/70 by 14. Yung ating tambucho, gusto ko yung design dito sa pinakadulo ng kanyang pipe. So, isa sa mga nagustuhan ko dito, yung kanyang tail light. Pero ito yung pinaka park light sa gilid. Tapos meron tatlo rito na split type yung kanyang LED. Ganda ng kanyang rear fender. Meron tayong plate light dito. Maganda rin yung design ng ating signal light. Yan, tsaka flexible siya oh. Naka-mono shock tayo rito. And yung ating panggilid, ayan, naka ESP Plus na rin pala to. Tapos meron tayo ritong kill switch side stand. Ayan. Upuan niya, para siya naka-camelback. Meron tayong stopper dito. May mga stitches. Maganda rin yung kanyang leather na ginamit. Gusto ko yung leather na ito eh. Ayan o. Ang premium tingnan. Tapos yung makapal yung ating foam. Meron din tayo ritong helmet hook. Then compartment. Siguro half face kasya dito. Marami tayong mapaglalagyan dito. Air cool pa rin naman yung isang to. Yung ating stylish na muffler. Bulky, tsaka flexible. Dual shock tayo rito at hindi siya adjustable. Meron tayo ritong tire hugger. Flexible din yan. So dito sa likod is naka-disc brake tayo rito. Mukha kasi siyang naka-drum brake kung titingnan nyo. Yan. Pero naka-disc brake po siya. And then naka-dual path caliper tayo rito. Yan. Para sa size ng ating gulong, ang size dito ay 120/70 by 14. So, Yuanqing din. Yung kanyang brand and then tubeless na rin yan. So, sa kanyang tail light is LED rin yan. Tapos yung kanyang signal light is LED. Hindi siya masyadong flexible. Tapos meron tayong plate light dito. So, yung CVT niya, tingnan nyo naman, napakalaki boy. Oh, ang laki. Diba? Tapos, wala rin tayong kickstart dito. Side stand natin is meron tayo ritong kill switch. I need you, I think this is lust, not love, 'cause everything